Bago po ang lahat, basahin na po muna natin yung ating teksto sa Luke chapter 6, 6 to 49. Ayan, samahan niyo po ako sa sinabi ni Jesus Christ. Siya po ang nagsalita nito. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng bawat lumalapit sa akin at nakikinig sa aking mga salita at ginagawa ang mga ito. Siya'y tulad sa isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Nang dumating ang isang baha, humampas ang tubig sa bahay na iyon. Ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa ang mga ito ay tulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa lupa na walang pundasyon. Nang ito'y hampasin ng ilog ay kaagad na nagiba at malaki ang pagkasira ng bahay na yon. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Building a House That Lasts. Yan. So marami tayong pwedeng itayo, pero yung itatayo natin, ang question ay mananatili po ba talaga ito? Okay? So yung binasa po natin, I hope ay naging klaro naman sa inyo. Napakaganda ng opening ng ating binasa. Tinatawag niyo akong Panginoon, pero di niyo naman ako sinusunod. So parang medyo dramatic, no? Yung conversation ni Jesus Christ. Mamaya sasagutin natin sino ba yung mga kausap niya. At dito po sa ating pag-aaralan, mga kapatid, ay bakit nga ba nasa ganitong tono ang ating Panginoon? Okay, tapos makikita natin doon na naghalin tulad ang Panginoon sa nagbigay ng halimbawa ang ating Panginoon para maihalin tulad. O ganito, kapag hindi nyo nasusunod ang mga tinuturo ko sa inyo, ito yung kalagayan ninyo, gaya ng bahay na itinayo sa ibabaw ng bato. Pero yung hindi sumusunod sa turo, sa salita ng ating Panginoon ay parang nagtayo sa ibabaw ng, sabi no sa ibang version, sa ibang account sa gospel ay sa buhangin, at dito sa binasa natin ay sa hindi matibay na lupa. So parehong yung bahay na yon ay haharap at dadaan sa baha. At yung may matibay na pundasyon ay mananatiling nakatayo. Okay, so at yung hindi nakatayo sa ibabaw ng bato kundi sa lupa lang o sa buhangin lang, siya ay dagling nawasa. Okay? So mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng background bakit nga po ba ganito ang tono ng ating Panginoon. Okay, number 1 ay kung babasahin po ninyo yung Lucas chapter 6, yung buong chapter na yan ay katatapos lang po pumili ni Jesus Christ ng 12 disciples. Okay? Tapos, nagpasimula po siyang magturo. Kasama niya na yung kanyang mga alagad. So mga kapatid yung kanyang mga alagad ay sila yung mga una talagang tinuturuan ng ating Panginoon. So eventually, dahil yung mga pinupuntahan nila, may mga tao, ay nakakapakinig din sila ng mga turo ng ating Panginoon. So meron talaga siyang mga pagtuturo, mga kapatid, na exclusive sa kanyang mga alagad, pero meron din siya mga pagtuturo na hindi lang po alagad ang kanyang tinuturuan, kundi marami pong tao. At the same time ay nakakapag-perform na rin si Jesus Christ ng maraming himala kagaya ng pagpapagaling. Okay, basahin natin no sa Lucas 6 verse 17. Okay, basahin lang natin para medyo malino yung ating pagbabasa at pag-aaral. Bumaba siya, nakasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea. So makikita natin mga kapatid dito sa setting ng ating binabasa, hindi lang po mga alagad niya ang kanyang kausap. So nakalagay po dyan, marami sa kanyang mga alagad at napakaraming tao ang buhat sa iba't ibang lugar ang nagkakatipon. Okay? So
mas maganda nga po yun talaga na yung ating pinag-aaralan ay makita rin natin sino ba yung audience talaga. Para tayo rin po ay ma-relate natin yung sarili natin. Okay, para rin sa akin ang mensahe na to. Okay? Next, marami pong itinuro si Jesus sa kanila habang andito sila sa bundok. Kung makikita po ninyo, mga kapatid, binasa natin ay may pinuntahan sila no, na lugar. At ito po ay mako-cross reference natin dito po sa Matthew chapters 5 to 7. Ayan, kapag ito po ay binuklat ninyo sa inyong mga Bible at kung yung Bible po ninyo ay may title, ang title po niyan ay Sermon on the Mount. Okay, so yung pong account sa Mateo chapters 5 to 7 ay same po dito sa Lucas chapter 6. Mas mahaba lang po yung account ni Mateo. So marami siyang isinama doon ng mga turo ni Jesus Christ. Dito po kay Lucas ay hindi po lahat ng mga turo sa Mateo ay nandito rin sa account ni Lucas. Okay, so para po magkaroon lang kayo ng cross-referencing, yan din po yung nangyayari sa Mateo chapter 5, 6 to 7. Okay, so again po maraming itinuturo si Jesus Christ. At dito po sa binasa natin, patapos na si Jesus sa kanyang sermon. At ito na po yung conclusion niya. Bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Ayan. So mga kapatid, medyo parang pa-rebuke tayo, no? Pa-rebuke yung message ng ating Panginoon sa atin. So ito po yung ine-expect ni Jesus Christ dun sa mga taong kausap niya. Okay? Sabi dun sa verse 47, balikan po natin yung ating pong binasa. Okay? O bago yung 47, ito muna yung sinabi niya. Bakit tinatawag niyo akong Panginoon? Panginoon, ngunit hindi ninyo ginagawa ang sinasabi ko. Okay. So, mga kapatid yon ang literal na ibig sabihin ng Panginoon. Okay? Sinusunod siya. Siya ang nasusunod, siya ang naghahari, kalooban niya, yung gusto niya ang dapat maganap. Yun, kapag tayo tumatawag sa isang person na Panginoon natin siya, ay siya po dapat ang nasusunod sa atin. So, ito lang yung common na napaka direct to the point na mensahe ng Panginoon. O ngayon, tinatawag niyo akong Panginoon. So, ang ibig sabihin, dapat susundin ninyo ang mga sinasabi ko. So, ito nga po yung expectation ng Panginoon sa mga taong kausap niya. Sabi niya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang katulad ng tatlong bagay ito mga kapatid na ine-expect ng Panginoon. Okay. Ano ang katulad ng bawat number 1, lumalapit sa akin? Number 2, nakikinig sa aking mga salita. At number 3, ginagawa ang mga ito. Okay, dito tayo muna mag-umpisa, no, mga kapatid. So bilang tayo ay mga masasabi nating, oy, we are Christians. We are believers of Christ, no? At sasabihin pa natin, we are followers of Christ. Kiniklaim po ba natin that we are followers of Christ? Isa rin po ba tayo sa tumatawag sa Panginoon na Panginoon? So, para po sa atin ang mensaheng ito. Okay, meron 3 cycle no na nakikita ako na binanggit dito ni Jesus Christ na meron siyang mataas na expectation. Una, lumalapit sa Panginoon. Kanina binasa natin sa verse 17 na maraming tao ang lumalapit kay Jesus Christ. Okay, bakit nga po? At marami sa dahilan ay dahil sa himala na ginagawa ni Jesus Christ. At kapag ang tao ay nandyan na, mga kapatid, hindi pwede na ang Panginoon ay magtuturo. Kasi kailangan niya talagang mangaral, especially ang message ni Jesus Christ ay the kingdom of God. So, ang mga tao na lalapit sa Panginoon, ine-expect ni Jesus Christ, makikinig kayo ng aking mga aral. Okay, so tayo mga kapatid, i-relate natin at i-include natin ang sarili natin dito sa mga kinakausap ng ating Panginoon sa event na to. Tayo po ba ay tumatawag sa Panginoon? I know, umi-amen kayo. Amen?
ang tawag nyo rin sa ating Diyos ay Panginoon, no? At tayo po ay lumalapit sa Panginoon. Amen. Kasi nananalangin tayo. Tumatawag tayo sa Kanya sa panahon na may kailangan tayo. At dumadalo pa nga po tayo ng gawain ng ating Panginoon. Yung iba sa atin, hindi lang linggo, merong pang Tuesday, may Miyerkules, may Webes, may bukod pa yung mga praktisan, merong pang bukod na Bible study. So maraming beses po, maraming pagkakataon na tayo ay lumalapit sa Panginoon. At mostly sa lahat ng mga events na yon ay merong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at tayo ay nakikinig. Amen? So tayo rin to. Amen? Tayo talaga to. At may isa pa na ine-expect ang ating Panginoon. Sa lahat ng lumalapit sa Kanya, nakikinig ng Kanyang mga salita, ito yung ultimate expectation ng Panginoon. Tinutupad ang Kanyang mga salita. Amen? So, possible po ba mga kapatid na ang isang tao ay tumawag sa Panginoon dahil lumalapit siya sa Panginoon at nakikinig siya ng salita, pero hindi niya ginagawa ang salita ng Diyos o hindi niya sinusunod yung mga turo ng ating Panginoon? Yes, it is possible. At naniniwala ako, kaya to sinabi ni Jesus Christ na di-discern niya na yung mga tao sa paligid niya ay nandun lang, mga kapatid, dahil may kailangan sila, dahil gusto nilang makiisyoso, and worse mga kapatid, yung mga nandun ay naghahanap ng butas o naghahanap sila ng dahilan para si Jesus ay kanilang maipahuli. So, meron talaga nagpo-provoke lang kay Jesus Christ. So, nag-e-expect ang Panginoon sa ating lahat kung tayo ay tumatawag sa Kanya na Panginoon. Aba, anak, ine-expect ko na kung ikaw ay naniniwala na ikaw ay mahal ko, naniniwala ka na ikaw ay aking iniligtas, naniniwala ka na lahat ng bagay ay kaya kong gawin para sa'yo, naniniwala ka na kapag tumawag ka sa akin, sasagot ako, okay. Nag-e-expect ako na nakikinig ka ng aking mga salita at tutuparin mo ang aking mga turo. Amen? So kaya yun yung sinabi ni Jesus Christ. Mga kapatid, nonsense kung tatawagin natin ang Panginoon na Panginoon, pero tayo pa rin ang masusunod sa buhay natin. Okay? Ang gustong sabihin ng ating Panginoon, kung tinatawag niyo akong Panginoon, ay susundin ninyo ang aking mga salita. Amen? So, una, i-reflect na po natin sa ating mga sarili. Do we enjoy the comfort coming from God? Amen. Kahit ako, mga kapatid, I enjoy being comforted ng ating Panginoon. Di ba pag nagsasama-sama tayo, we are singing praises songs, lalo na kung yung songs na naaawit natin ng sama-sama ay talagang punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kapayapaan, ng mga pangako ng ating Panginoon. And we love being comforted. At alam ko, love na love din ng Panginoon na i-comfort tayo. But pagdating po rito sa expectation ng Panginoon, anak, okay, you enjoy being comforted, you enjoy my presence. Pero kapag meron akong itinuro, kapag meron ba akong sasabihin sa iyo na wag mo yang gawin, isuko mo yan, talikuran mo yan, iwaksi mo yan sa iyong buhay, iwan mo yan, mga kapatid, do we feel comforted pa rin? O ang Panginoon ay Panginoon natin as long as we feel comfort? Magiging Panginoon lang ba natin ng Panginoon kapag kailangan natin ng tulong niya? But what if God is telling us, or God is commanding us, or God is directing us? Ang Panginoon ba ay mananatiling Panginoon pa rin natin? Yan mga kapatid, yung layunin ni Jesus Christ kung bakit niya tinatanong yung kanyang mga kausap, Panginoon niyo ba talaga ako? Pero bakit hindi niyo sinusunod yung aking mga ginagawa? Okay? Diretso natin yung ating pong pag-aaral. At dito mga kapatid, tingnan natin, ito po yung paghahalin tulad na ginawa ni Jesus Christ. Okay?
Ang intensyon ni Jesus Christ, mga kapatid, hindi siya mayabang na Diyos, hindi siya yung mga idols, no, na mga tao na kaya gusto niyang maging Panginoon sa mga tao ay para magkaroon siya ng maraming alipin or alila. Okay. Ang gusto kong sabihin, mga kapatid, kaya tayo ine-expect ng Panginoon na sumunod sa kanyang mga salita. Mga kapatid, walang layunin ng Panginoon na ipahamak tayo. Hindi layunin ng Panginoon na alipinin tayo para tayo ay maghirap habang siya ay natataas. O parang para tayong pagsasamantalahan ng Panginoon, kaya gusto niya sundin mo yung gusto ko kasi gusto ko ma-feel ko yung ego ko ay para akong Diyos talaga na walang pwedeng kumanti sa akin. Mga kapatid, no. Alam natin na yung pagtuturo ni Jesus Christ, kung meron siyang iuutos sa atin mula sa kanyang mga salita, it is out of His love. Because it is not for Him, it is for us. Amen? Naniniwala kayo na gusto ng Panginoon sumunod tayo sa Kanya dahil ito yung makakabuti sa atin. Okay, tingnan natin ha. Di ba nagbigay ang Panginoon ng halintulad? Dito sa verses 48 to 49. Again, hindi nagpa-power tripping ang Panginoon. Kaya niya gusto tayong sumunod. Tinuturuan tayo ng Panginoon na sumunod because it is for our own good. Okay. Ito po yung paghahalin tulad. Siya'y tulad ng isang taong nagtatayo ng bahay na humukay ng malalim at inilagay ang pundasyon sa ibabaw ng bato. Ngunit dumating ang isang baha. Humampas ang tubig sa bahay na yon, ngunit hindi ito natinag sapagkat mahusay ang pagkakatayo nito. Subalit ang nakikinig at hindi ginagawa. So mga kapatid, tingnan niyo po yung pag-example ng Panginoon. So we can be followers of Jesus Christ dahil lumalapit tayo sa Kanya, tinatawag natin siyang Panginoon, at ang hilig-hilig na nating makinig ng salita ng Panginoon. Yung iba sa atin, hindi lang tuwing Sunday, pati may YouTube, may Facebook, nag-quote pa tayo, sineshare pa natin sa timeline natin. Wow, we look like followers of Jesus Christ. But again, mga kapatid, sabi ko nga, lagi ko itong sinasabi, no, na hindi natin mapepeke, no, yung intimacy natin talaga sa Panginoon. Makikita natin dito, mga kapatid, na meron talagang significance yung pagsunod. Hindi lang talaga dapat nananatili or hanggang dun lang tayo sa pakikinig. Okay, very good yung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Very good yung nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Pero wala rin po yung magiging, okay, hindi ko sasabing walang impact yun may impact yun. Pero ang pinag-uusapan po natin dito ay yung makakatagal. Amen? Pagdating ng challenges. Okay, lahat ng lumalapit sa Panginoon, lahat ng nakikinig sa Panginoon ay parehong magtatayo. Nakakapagtayo siya sa ng bahay para siya nagtatayo ng bahay. Pero ito yung kaibahan nung nakikinig lang at yung sumusunod. Yung nakikinig lang, hindi matibay ang pundasyon. Pero yung sumusunod sa Panginoon, yes, nakikinig, nag-aaral, nagbabasa ng salita ng Panginoon, pero ina-apply niya sa kanyang buhay, yun ang totoong matatag. Amen? So pwede talaga tayong makitang, uy, pareho kayong may bahay. Parehong maganda yung bahay ninyo. Pero ang tanong, pagdating ba sa baha, pagdating ba sa challenges, pareho bang mananatili yon? Yon ang kaibahan kapag mga kapatid tayo ay hindi lang nakikinig, kundi tumutupad at sinusunod natin ang salita ng Panginoon. Okay, very common na to itong ipapakita ko sa inyo illustration. Ayan, nakahanap ako ng illustration nung tinuro ni Jesus Christ. So ayan lang ang kaibahan nun, mga kapatid. Yung nasa ibabaw ng bato, yan yung lumalapit, nakikinig ng salita ng Panginoon at tinutupad, ina-apply, sinusunod ang salita ng Panginoon. Pero itong isa, lumalapit o tumatawag din sa Panginoon na Panginoon, nakikinig ng salita ng Panginoon, but yet hindi nasusunod
ang salita ng Panginoon sa kanyang buhay. Okay. Ano pa yung mga lessons mga kapatid na gusto kong iparating sa inyo? Para sa atin ba ang mensaheng ito? And kanina ko pa sinasabi, yes. Kung tayo ay tumatawag sa Panginoon na Panginoon, baka po tayo ay attendee lang, no? Attendee ng ating mga churches. That's why we call Him Lord, no? Okay, napakagandang bagay na tayo po ay uma-attend sa ating mga churches. But again, ito po yung gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Anak, kung ako ay Panginoon na tinatawag mo, ako na ba ang nasusunod sa buhay mo? So para po ba sa atin ang mensaheng ito? Yes, para po sa atin ang mensaheng ito. So ano po ba yung sinisimbolo ng mga bahay na inihalin tulad dito ni Jesus Christ sa buhay natin? Pwede natin sabihin, wait lang, ano ba yung pagtatayo ng bahay? Okay, mga kapatid, ganito daw yung kahalintulad ng mga taong nabanggit ni Jesus Christ. Na yun tumatawag, lumalapit, at um, sumusunod sa ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, ano nga po ba yung mga itinatayo ng bahay natin sa ating mga bahay? No, mga kapatid, marami tayong itinatayo sa buhay natin. Amen? Marami tayong itinatayo. Initially, nagtatayo tayo ng pamilya. Di ba sa ating mga Pilipino, ang tawag din ay, ayan, makakapagtayo ka na ng iyong sariling pamilya. Makakatayo ka na sa iyong sariling paa. So, ang tao na nagtatayo ng bahay na sinabi rito ni Jesus Christ, mga kapatid, ito yung gusto kong paniwalaan. Anything that we build for ourselves. So, tinatayo natin ang pamilya natin. Ano pa mga tinatayo natin? Tinatayo natin yung ating career. Amen? Tinatayo natin yung ating position or meron kang image. Amen? Tinatayo mo yung future mo o ng pamilya mo. It is something that we build. Amen? At sa ating mga Kristiyano, very common na to, tinatayo natin ang ating ministry. Itinatayo din natin mga kapatid yung ating character. Amen? Di ba may mga character tayo mga kapatid na, bawa, gusto ko talaga, naalala ko nung nasa Korea kami, yung isa sa aming tagapagsalita, si Pastora Milet, during our sessions, ilang beses siya nabanggit. Pagising pala niya sa umaga, sabi niya, Lord, bigyan niyo po ako ng maraming pag-ibig. At kapag meron tayong mga hinihiling sa Panginoon na katangian, kaya natin hinihiling yun because we want to build that character sa ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, kung kabilang tayo o meron tayo ng mga ito, yung mga nabanggit ko na itinatayo natin sa buhay, so ibig sabihin mga kapatid, meron tayong mga kanya-kanyang bahay na itinatayo na kagaya nung sa in-illustrate sa atin ng ating Panginoon. At inilalapit natin ito sa Panginoon. Di ba? Pinagpe-pray natin, Lord, yung pag-aaral ko. Lord, yung trabaho ko, Panginoon, sana yung magiging boss ko, mabait. Lord, sana mataas yung sahod ko. Why ganun ang hiling-hiling natin? Because we are building our future. Di ba? Binibuild natin yung family natin. Kasi mas masaya ang pamilya pag maraming pera. Tama po ba? Pinagpe-pray natin, Lord, yung aking mga anak, gusto ko, Lord, makatapos sila ng pag-aaral, lumaki silang may takot sa Diyos. And that is building. Mga kapatid, we are building up our children. So lahat ng mga ito na itinatayo nating bahay, mga kapatid, ito yung mga nabanggit ko kanina, mga kapatid, ito yung gustong sabihin ng Panginoon. Lahat ng mga tinatayo natin, dadaan po yan sa challenges. Okay? Kaya tayo pinapasunod ng ating Panginoon. Hindi siya ng power tripping. Hindi familiar. Kaya gamit na gamit yung power tripping kasi napag-uusapan po namin yung mga lumalabas ng bansa, no? 'Di ba? Tayo ay humaharap sa mga immigration officers, sa mga pumupunta po na ibang bansa. Nako, nakaka-relate kayo dito. At isa yan sa mga kinakatakutan ng lahat ng mga lalabas ng Pilipinas. Kasi pagdating sa immigration officer, nako, hindi mo ine-expect kung ano po ang kanilang mga itatanong, at marami pong cases mga kapatid na may ticket ka na, meron ka ng bagahe, pero pwede ka talagang ma-offload kapag hindi ka nakapasa sa immigration officer. At ito yung
Ilan sa mga sinasabi ng mga nakaka-experience 'no. Halimbawa lang po yung aming pong huling pagpunta sa Korea. Yung pong aking pastor na kasama sila Pastora Milet at Pastor Pogi, mag-asawa po sila pero magkaiba po na immigration officer yung kanilang pinuntahan, ay magkaiba po sila na experience. Yung pong isa ay napakaluwag, yung isa ang dami pong tanong, pareho lang naman sila ng papeles. Nage-gets niyo po yun? Yung parang, ba't yung isa approve? Ba't yung isa parang kine-question mo? Pareho lang naman talaga sila ng purpose, pareho sila ng documents. At eto nga po yung terminologies ng iba. Pina-power trip, nagpa-power tripping po yung ibang immigration officer. What I mean, ang gusto pong sabihin nung iba lang, hindi ko po ginajudge. Pero sometimes, ang nafe-feel nung iba, pinagtitripan lang din talaga sila ng mga immigration officer. Lalo na kapag medyo nakita kang medyo natatakot ka. Naku, talagang lalo kang pag-iinitan. Pero pag medyo confident ka, ayun, parang okay, sige, approve. Parang hindi kita hindi kita matatakot ngayon. So, ang Diyos hindi po ganun. Hindi siya nagpapatawag na Panginoon dahil itinitrip tayo ng Panginoon na gusto niya tayong maging mga alipin at mga tatalian sa leeg. No, tinuturuan tayo ng Panginoon, maraming turo ang ating Panginoon dahil essential lahat yon sa buhay dito sa ibabaw ng mundo. Why? Bakit tayo pinapasunod ng Panginoon? Because it is normal to face challenges. Mga kapatid, mabait ka man at hindi, there are pains, there are betrayals, there are hardships. Amen? Bata ka man o matanda ka, merong mga pagsubok, merong kahirapan sa ibabaw ng mundong ito. At lahat ng itinatayo natin sa buhay natin, kagaya ng mga nabanggit ko kanina, lahat yun dadaan sa challenges. Pero, ang sabi ng Panginoon, yang mga itinatayo ninyo ay magiging matibay kung ang mga turo ko ay ginagawa ninyo. Kung ina-apply po natin ang salita ng ating Panginoon sa mga bagay na itinatayo natin. Ang ibig sabihin mga kapatid, pasisimplahin ko na, ang nakakapagtayo ng matibay na pundasyon dun sa mga itinatayo nila sa kanilang buhay ay yung masunurin sa Panginoon. Di bang ulitin nyo sa sarili nyo yun? Ito po yung purpose ng ating Panginoon sa mga salita, sa mga verses na binabasa natin. Ito lang po yung panawagan ng Panginoon. Hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging masunurin tayo. Amen? Lalo na po, no, kaming mga tagapagturo. Aba, mga kapatid, hindi rin na kami magiging effective kung hanggang pagtuturo lang kami. Pero kung hindi rin namin i-apply ang mga salita ng ating Panginoon, pwede kami makapagturo. Marami pa rin ang pwedeng matuto, mga kapatid. But meron din kami mga challenges na kung hindi kami masusunod dun sa aming mga itinuturo, pwede kaming bumagsak. Amen? Lahat tayo, kahit po kami na tagapagturo na, we need to obey the Word of God. Bakit? Yun lang po yung assurance na binigay ng ating Panginoon na pagdating ng challenges, mananatiling nakatayo ito. Mga kapatid, napansin nyo na ba? Pansinin nyo sa mga buhay natin, no? Kapag minsan meron kang sinisimulan, minsan ibibigay mo, ibubuhos mo yung effort. Ibubuhos natin yung ating emosyon. Mag-i-invest tayo ng panahon. Pero minsan, di ba, parang biglang nawawasak, biglang hindi nagiging effective. Yung parang mga inaakala natin, pag ito nakita ninyo, pag ito in-apply ko na, talagang magwawagi na ako, magtatagumpay na kami. Pero parang lahat ng ine-expect natin, nung nandun na tayo sa actual, walang nangyari. Amen? O kapatid, alam ko na sabi ko na ito minsan sa aming congregation. Kapag meron tayong mga bagay na sinisimulan, no, mabubuting bagay, wag na natin pag-usapan mga kapatid, yung masamang bagay. Siyempre, alam nyo na yon. Na kapag meron tayong mga sinisimulan na mabuting bagay sa buhay natin, tapos biglang hindi nasusunod, hindi nagtatagumpay, hindi nagtutuloy, or
wala siyang nagiging bunga. Mga kapatid, ito yung implication ng mensahe po natin na pinag-aaralan natin ngayon. I-check natin yung sarili natin. Naniniwala ako, for sure, kaya hindi naging matagumpay yung sinimulan natin, meron tayong hindi nasusunod sa Panginoon. Merong turo, merong biblical principle na hindi natin nasusunod. Dahil nagmula na kay Jesus Christ ito, na kapag meron kang itinatayo at ikaw ay nagtatayo through your obedience sa kanyang mga salita, mananatili. Ang tinatayo mo ay mananatili at ito ay magiging matibay pagdating ng pagsubok. Okay, mga kapatid, ang gusto kong sabihin, obedience to Jesus gives us a foundation that won't collapse under pressure. Amen? So mga kapatid, ngayon na, maybe meron kang desperation, maybe meron kang mga questions, why? Why this? Bakit ganito ang naging resulta nito? Ang tagal ko tong inihanda. Ang tagal ko tong binuo. Pero bakit nasira? No? Mga kapatid, hindi lahat ng pagkasira ay bunga ng pagsubok. Meron talagang inaalaw si Lord na sirain sa buhay natin kasi doon kanya bubuuin. So, hindi po yun ang tinutukoy ko. No? And maybe, yung ilang aspeto o ilang kabiguan mo sa buhay mo ay ito yung sagot ng ating Panginoon. Baka po meron tayong salita ng Panginoon na hindi natin ina-apply sa buhay natin. No, mga kapatid, sana po ay naiintindihan natin. So ngayon, tanungin po natin ang ating mga sarili. Are we hearing, the Word of God, but not doing it? So tayo po ba talaga ay tagapakinig lang at hindi po natin talaga ito tinutupad? Or wala tayong ganong kalalim na desire? Ang gusto lang natin, Christian ako because I'm so blessed. Binibless ako ng Panginoon, kino-comfort niya ako kapag malungkot ako, kino-comfort niya ako kapag meron akong mga problema. Pero pagdating po dun sa mga aral ng Panginoon na huwag mo yang gagawin o ito yung gagawin mo, ay parang hindi na natin siya bibigyan ng halaga. Because what we want is receiving. Pero ngayon po, ang gusto kong sabihin ng Panginoon, anak, hindi mo ako tatawagin Panginoon kung hindi mo rin ako susundin. Amen? So, mga kapatid, magbigay lang ako ng ilang mga scenarios ha. Hindi po ito lahat. Ano lang to? Ilan lang po sa gusto kong banggitin for tonight, no? Gusto nating pagpalain. Okay? Gusto natin yun. Itinatayo natin yung buhay na punong-puno ng pagpapala. Pero ito yung tanong, mula sa salita ng Panginoon, ay nagtatanim ba tayo? Gusto nating pagpalain, but are we generous? Kasi sabi ng Panginoon, ang susi ng pagpapala ay pagbibigay. Amen? So, are we hearing, but not doing? So, halimbawa, gusto nating wag mahulog sa tukso. Nako, dahil gusto natin, Lord, ayoko nang magkasala. Ayoko nang mahulog muli dito sa tukso na to. Pero ang tanong, nananalangin pa tayo palagi para dun sa tukso na yun na pagtagumpayan natin. Naalala yung sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga alagad? Kay Pedro, Juan at Santiago kasi dinatnan sila ni Jesus Christ na tutulog. Anong sabi niya? Manalangin kayo para hindi kayo mahulog sa tukso. Sometimes iniiyak lang natin, Lord, patawarin niyo po ako kasi nahulog ako ulit sa tukso. But tinatakasan po ba talaga natin yung tukso at ipinapanalangin ba talaga natin na ang Panginoon ay tanggalin na yung desire natin doon sa kasalanan na yun? So, are we hearing but not doing? No? Ano pa po? Gusto natin magkaroon tayo ng favor mula sa ating mga amo o sa mga taong nasa paligid natin. Diba? Parang, Lord, gusto ko maging favorite ako sa aming trabaho, sa aming company. Pero ang tanong ay, masipag po ba tayo? Palasunod po ba tayo? No? Pag may nakakakita lang tayo sumusunod, baka pag wala nang nakakakita, hindi na rin tayo gumagawa. Itinuturing ba natin sila na parang Panginoon natin sa lupa? Bakit ganito po yung tanong? Kasi ito po yung turo ni Jesus Christ.
Ito ang turo ng salita ng ating Panginoon. Ano sabi po dito sa Efeso 6:5? Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon sa laman na may takot at panginginig sa katapatan ng inyong puso na gaya ng kay Kristo. Grabe, parang Panginoon talaga natin sila sa lupa. So mga kapatid, tanungin natin yung sarili natin. Are we hearing only but not doing? So dapat po tayo ay not just listeners but doers of God's word. Amen? Gusto nating sumunod ng mga anak natin sa atin. Ako, sa mga magulang. Gusto natin yung mga anak natin baw na baw sa atin, masunurin. Pero baka po naman puro sama naman ng loob ang naibibigay natin sa kanila. Baka yung obedience na gusto natin is by force, no? Meron po kasing respect na dahil po sa fear at hindi respect out of love, no? Sabi po sa Efeso, pabalik ako, no? Efeso chapter 6 verse 4. Mga ama, huwag niyong ibunsod sa galit ang inyong mga anak, kundi akayin niyo sila sa pagsasanay at pangaral ng Panginoon. So baka po ang ipinofront lang na itong gusto ko, ayoko nang yan. Ito lang ang dapat mong gawin, ito ang gusto ko. Pero nawala na sa picture ang ating Panginoon. Napakabisa pa rin na ang itinuturo po natin sa kanila ay ang pangaral ng ating Panginoon. So mga basic question lang po yan. Ano ba? Gusto nating guminhawa ang buhay natin. Pero isa po sa mga pangako ng ating Panginoon para tayo ay guminhawa sa buhay ay iginagalang po ba natin at isinusunod ang ating mga magulang, no? Sa may mga magulang pa dyan. Ano sabi po sa Efeso 6:1? Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako upang maging mabuti ang inyong kalagayan, no? At ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Mga kapatid, salita ng Panginoon ang nagsabi, no? Maybe, mga kapatid, I really don't know, no? Maybe one of the reasons kung bakit naka-attend ka ngayon ay baka meron kang mga questions na bakit ganito ang takbo ng buhay natin? Mga kapatid, maybe God is reminding you, kamusta po tayo bilang mga anak sa ating mga magulang, no? Kung tayo ay may maraming sama ng loob o baka naman may pagmamalupit na sa inyo, no? Or sa mga anak, sa mga magulang din sa kanilang anak. Mga kapatid, again, are we hearing God's word and not doing it? So sabi ng Panginoon, anak, kung tinatawag mo kong Panginoon, susundin mo ang aking sinasabi, no? Halimbawa, gusto ng mga asawang lalaki, hoy, irespeto niyo ako. Gusto ng mga asawang lalaki na irespeto sila ng kanilang mga asawang babae. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon? Mga lalaki, iniibig nyo ba ang inyong mga asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia? Okay, basahin natin yan, no? Sabi sa Efeso chapter 25, no? Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia, na ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya. Irerespeto ba sila dahil ikaw yung lalaki? Irerespeto ka ba? Susundin ka ba dahil ikaw ang ama ng tahanan? Irerespeto pala sila dahil sila yung iibig at magbibigay ng buhay sa kanyang pamilya. Kasi yun yung ginawa daw ni Jesus Christ sa church. O vice versa sa mga babae naman. Sabi ng mga babae, ibigin mo ko sa gaya daw ng pag-ibig ni Kristo. Pero ito nga yung tanong, mga babae, nire-respeto ba ninyo po ang mga asawa ninyo? Sabi po sa Efeso 5:22, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sabi po sa verse 23, sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae. Parang ang basa ko, aswang babae. Minsan, yung asawang babae, nagiging aswang na babae. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia na siya ang tagapagligtas ng katawan. So, may vice versa, no, mga kapatid. Laging, baka kaya
may failures sa ating po mga relationship na binibuild natin, maybe we are not walking the word of God. Again, we can build. Sabi din sa illustration ni Jesus Christ, all of us, we can build our houses. We can build our careers. We can build our dreams. We can build our families. We can build our ministry, our characters. Pero magiging matibay lang ito pagdating ng pagsubok kung ang salita ng Panginoon ang nagiging patnubay natin. Amen? So mga kapatid, ayan, last na lang. O gusto nating gumaling sa ating mga crafts, no? Sa ating mga skills. Nagsasanay po ba tayo? So sinuturo rin sa atin ng ating Panginoon na magsanay tayo. Dahil kung mabuti po ang pagsasanay ng physical, no? Napakabuti rin po yung pagsasanay ng spiritual. Amen? Gustong-gusto natin maging anointed. Gustong-gusto natin magkaroon tayo ng Lord. Gusto ko marami akong maituturo na kapag ako ay pinag-preach, pinag-exhort, ready ako. Pag ako ay pinagpatotoo, magiging ready ako. So ang tanong mga kapatid, paano po natin sinasanay yon? Are we good readers ng salita ng ating Panginoon? So mga kapatid, again, tanongin po natin yung sarili natin now, where is God asking you to obey even if it's uncomfortable? Ngayong gabi mga kapatid, saang aspeto ng buhay po natin tayo pinasusunod ng ating Panginoon? Mga kapatid, bago tayo magwakas, no? Gusto ko po i-jot down ninyo at gusto ko kahit hindi na tayo magkakausap ngayong gabi, babalikan nyo itong mga talatang to. Since tayo po ay nag-aral ng Lucas chapter 6, meron pong mga tinuro dito si Jesus Christ na naniniwala ako, ito yung context na gusto talagang sabihin ni Jesus Christ na hindi nyo nasusunod ito kahit tinatawag nyo kong Panginoon. So mas maganda, hindi tayo lumayo dun sa context. I-jot down nyo lang po ito o mamaya i-screenshot nyo para basahin po ninyo sa inyong mga tahanan. Maybe ito po yung pinagagawa sa iyo ng Panginoon. Sabi po sa Lucas chapter 6 verse 26, ito po ay turo ng Panginoon na ine-entertain lang nila yung mga salitang mabuti tungkol sa kanila. So ito po yung mga taong ayaw tumanggap ng correction. Ang inaantay lang nilang sasabihin sa kanila yung maganda tungkol sa kanila. Okay, so baka ganun po tayo. Ayaw na nating ma-correct. Ang friend lang natin yung pinupuri tayo pero kapag tayo ay pinipintasan na ayaw na natin sa kanila. Sabi po sa verses 27 to 36, ito po, iniibig po ang kaaway. Ang kaaway ay hindi po pala gusto ng Panginoon na aawayin. Ang gusto ng Panginoon ay iibigin at pakikitunguhan ng mabuti ang masasama. Ang ganda po, balikan niyo po yan kapag kayo na lang. Sabi doon ng Panginoon, kung ang iibigin mo lang ay yung umiibig sa'yo, ay wala daw po tayong kaibahan sa taong masama. Kasi ang taong masama, iniibig niya yung umiibig sa kanya. Sabi pa doon, kung ang tutulungan lang natin ay yung makakapagbalik ng tulong sa atin, wala rin daw po tayong kaibahan sa taong masama. Kasi yung taong masama, tutulungan niya rin basta may ibabalik sa kanya. Pero sabi ng Panginoon, pero kung iniibig ninyo ang hindi kaibig-ibig, ay kakaiba ka sa masama. Kung ang tinutulungan mo ay yung mga taong hindi nakakapagbalik, hindi kayang gumante ng mabuting bagay, ay kakaiba ka. No? Mga kapatid, napakagandang basahin at maging reminder po yan. Sabi po sa verses 37 to 42, tinuruan din sila ng Panginoon na huwag humatol sa kanilang kapwa. Ito po yung mga gustong mag-correct ng iba, pero ang dami pong dapat i-correct sa sarili nila. Diyan natin mababasa yung gusto daw nilang tanggalin yung puwing ng kanilang kapwa, pero hindi nila nakikita yung troso sa mata nila. So ang dami nating mga pinipinpoint, ang dami nating mga tinuturong mga tao, pero yung sarili nating mga pagkukulang hindi natin nakikita. At doon sa verses 43 to 45, sabi ng Panginoon, ang mabuting kalooban mga kapatid, hindi daw pwedeng mamunga ng masama. Ang sample lang niya doon,
ang mabuting puno magbubunga ng mabuting bunga. So pag mabuti ang laman ng ating kalooban, laging mabuti po ang gusto nating gawin. At mga kapatid, kung babasahin niyo po yan, dyan po tinapos ni Jesus Christ yung binasa natin. O tinatawag niyo kong Panginoon, pero hindi niyo naman sinusunod ang aking mga ginagawa. Okay mga kapatid, again, ang tanong ko po, baka po meron tayong mga failures sa buhay natin. I really don't know kung ito po ay family ninyo, career, pangarap, business, ministry, na parang lagi na lang bumabagsak kapag may challenges. Tanungin nga po natin yung ating sarili. Baka po meron tayong hindi natutupad mula sa salita ng ating Panginoon. Amen?